Kung bago pa kayo sa ating channel, please hit like, share, subscribe at i-click ang bell para lagi kang updated sa bawat kabanata ng Pagtakdarang Pinoy. Pagkatapos ng mataimtim na prayer rally para sa isang matiwasay na putuhan, nag-uumapaw sa sigawan at tuwa ang mga taga-suporta ni Tanggol. Ipinagsisigawan nila ang kanyang pangalan, puno ng pag-asa para sa pagbabago. Ngunit biglang sumiklab ang iskandalo. Si Rigor hindi na nakapagpigil. Tapusin na ang kalokohan niyo. Wala yang gagawing matino dito. Sisirain lang ng taong yan ang buong Maynila, mariin niyang sigaw. Umarap si Tanggol, walang takot at mariing tumugon. Nagkakamali ka. Kapag ako ang nanalo, sisiguraduhin kong tatanggalin ang lahat ng tiwaling pulis at uunahin kita. Uminit sa galit ang mga mata ni Rigor. Hindi na napigil ang kanyang damdamin. Nilabas ang kanyang baril at itinutok kay Tanggol. Ngunit sa halip na umatras, lumapit si Tanggol, hinawakan ang baril at isinubso pa ito sa kanyang noong. Sige, iputok mo. Malakas niyang sigaw. Isang hamon na napatigil sa lahat ng nasa paligid. Sa araw ng halalan, sa gitna ng tensyon at paghihintay, isang nakakagulat na revelasyon ang inilantad ni Olivia. Ang inyong iniidolong mayor, may pusong babae. Nagulantang ang lahat. Hindi pa doon natapos. Ibinunyag din niya ang matinding sikreto. Si Miguelito, anak ni Don Gustavo sa isang pokpok na si Jackie, na ngayon asawa ng ating butihing mayor. Parang bomba ang sumabog sa sampayanan. Sigawan, sampalan, bugbugan ang sumunod. Nagkagulo ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nagsalpukan si Tanggol at Miguelito. Mabibigat na kamao ang binitawan hanggang sa isang malakas na suntok ang tumapos kay Miguelito. Bagsak, hindi makabangon, ngunit hindi doon nagtapos ang laban. Paglabas si Tanggol mula sa lugar ng butuhan, sa dilim may nag-aabang. Mga tauhan ni Roberto. Papalabas na si Tanggol, kayo na ang bahala. Malamig na utos ng kanilang amo. At pagdaan ng sinasakyan nila Tanggol, biglang umulan ng bala. Nagliyab ang paligid sa putukan. Hindi nagpatinag si Tanggol. Bumaba siya, kinuha ang baril at nagpakawala ng mga bala. Isa-isa niyang pinatumba ang kalaban. Ngunit hindi pa rin natigil ang habulan. Hinabot sila ni Miguelito at ng kanyang mga tauhan. Sa isang iglap, dalawang sasakyan ang humarang sa kanilang daraanan. Franco, bilisan mo, utos si Tanggol. Mabilis na umarangkada ang kanilang sasakyan. Isang malakas na banggaan sa tindi ng impact, nagliyab ang kanilang sasakyan. Tumilapon ang sinasakyan na Tanggol, Franco, Don Gustavo at Marites. At sa gitna ng apoy at usok, nakabitin ang kanilang kapalaran. Sa isang lungsod na nilalamo ng kasinungalingan, kasakiman at karahasan, iisa lang ang malinaw. Ang laban para sa katotohanan at hustisya ay hindi matatapos sa halalan. Sa gitna ng apoy at usok, habang nakabitin ang buhay ni Tanggol, Franco, Don Gustavo at Marites, nananatiling buhay ang tanong. Hanggang saan ang kayang isakripisyo para sa bayan at sino ang tunay na magtatagumpay? Ang makapangyarihan o ang taong handang ipaglaban ang katotohanan? Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe at i-click ang bell para lagi kayo nakantabay sa mga susunod na kabanata ng FPJ's Ang Batang Quiapo. Maraming salamat po at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.